Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ito pong ating video ngayon is all about sa patuloy na saswela ng filing ng Certificate of Candidacy for the 2025 midterm elections sa ating bansa. Meron po kasi dito, alam nyo na, tumbabalentong sinabing hindi tatakbo, tapos ngayon dahil lang sa kakatanong, kakaudyok, tatakbo, mamaya hindi tatakbo, mamaya tatakbo. Ano ba talaga? Lolo, ano ba talaga gusto mong gawin sa buhay mo? No? Dahil ba hindi nyo mabitawan iyang bayan na yan? No? Karamihan naman sa kanila, hindi nila mabitawan ng bayan kasi sabi nga ni F.L. Lisa, give man power and money, tingnan mo kung ano ang magagawa nila. So therefore, yung mga itong makikita nyo, bakit patuloy lang sila, pamilya, kamag-anak system, ang siyang patuloy na namumuno sa ilang lugar sa ating bansang Pilipinas. Minsan sila magkakamag-anak sa mga legislative body. Yung iba magpapahinga lang, after matapos na yung grace period, balik na naman. Tapos mangangako na naman sila tulad nung nangyari sa LS natin, no, yung tinapik natin yung 3 bugok ng mga senador ng PDP laban, wala po. Ano kayang magandang magagawa nila na totoong pagbabago sa ating bansa, no? So yan po, no. Makikita nyo dito, merong talagang tumbabalentong Hindi na yata alam ang sinasabi nito, no? Mga ilang article lang and then mga ilang quote cards, no? Papakita lang natin sa inyo kung gaano sarsuela, gaano katanga ang ilang nating mga kababayan kung patuloy nyong iluluklok ito. No, wala Saka may quote card tayo dito na talagang kayo ay masasalig. Pasensya naman kung ito, mariril talk tayong lahat dito. Ito po ang katotohanang nagaganap sa ating bansa. No, nangangarap tayo ng pagbabago, nangangarap tayo na sana nasa 21st, 22nd century na tayo, sana may ganito na tayo, nakakahabol na tayo sa mga ilang mauunlad na bansa, pero hindi naman nagbabago ang ating ugali sa pagpili, pagluklok ng mga kandidato, at hindi rin nagbabago ang ating pananaw sa mga paggawa nila ng krimen. Walang accountability, walang transparency. Maski na yung mga progressive group pa na nandyan, no? Wala rin yan. Mga pansariling interest lang. Kumbaga, kanya-kanya talaga. Watak-watak talaga, no? Yung ating presidente, gusto ng pagkakaisa, magkaisa tayo, pero hanggang salita na lang yata dahil may ilan-ilan na talagang ayaw nila ng pagkakaisa because of their self-own interest. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. At dahil nga po sa pag-share nyo ng blessings, meron ako Starbucks. Oo, grande size ng strawberry asahi with lemonade without inclusions. Yung inclusions, yung strawberry mismo. Ayaw ko nun, pang pagulo lang yun. Grande po ito. Salamat po sa mga sponsor natin, kay Ate Beth. Hindi po sponsor. Wala po ako sponsor. Yung pong nagsishare ng blessings. Di sana kung may sponsor ako, nakabili na ako ng 10 Tesla. Di ba, Eloro? Mali naman yung nabanggit kong term. Salamat po sa mga kaibigan natin nagsishare ng kanilang blessings. Andyan si Ate Beth M, si Ate Ines, si RN Tucent, si Carclea, si Ilocana Kana. Bilang na bilang naman po sa mga ating mga daliri at saka yung ating mga members na hindi bumibitaw. Okay, aside from that, maraming salamat po sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere, sa ating live streaming, no? Pasensya na kayo kung medyo high blood tayo sa ating mga videos at sa ating mga live stream, no? Nakaka-high blood po talaga itong mga pagpapile ng mga
certificate of candidacy at itong COMELEC, napaka-inutil na commissioning body. No? At special shout out po sa mga OFWs, sa ating men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga teachers, and also to Kai, Elora, kay Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales Norte sa Visayas at sa Mindanao, except sa Davao City na takbuhan ng mga kriminal, kanlungan ng kriminal kasi may nagkakanlong sa mga kriminal. O, nandyan din ang ating mga friends, nandyan si Suset, si Maritel, si Miyu, sino pa ba, si Atori, si Ate Maite, lahat na kayo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Okay? So, simulan natin mga kababayan yung latest update sa atin ng COMELEC. No, kasi po dito sa Philstar Global, labo na talaga ng mata ko. Sabi ng headline dito, so far, 70 senatorial, 73 party list aspirants. So far pa lang yan. October 6 ito balita, baka October 5 ito latest. Siguro walang pasok dyan, no? Linggo ngayon, pahinga. So they have still 2 days to file their COC. Pero within, simula nung nabuksan, 5 days, 70 na. Ang pipiliin nyo lang ay 12. 73 party list, ang pipiliin lang yatang ay isang party list. Nakita nyo yun? Senador lang yan ha. Bahala na kayo sa mga congressman ninyo, mayor ninyo at mga councilors. Pero ito sa national stage, no, na isang legislative body, senador. Kasi yan talaga represents daw you. Senator, 12. Dadami pa yan. Oo, dadami pa. Tapos yan, sabi nila, ipipilter out po yan. No, talagang lilinisin yan ng COMELEC, I think, through their M-Bank. Pipiliin kung sino talaga yung may kakayahan at sino yung mga nuisance lang. Siguro yung 70 or more, babagsak na lang siguro yan sa probably, ako lang ha, I'm guessing, 25 or 30. Yan po ang latest update sa atin ng COMELECTA. Ay, COMELEC, sorry naman po. Kala ko, COMELECTA. COMELEC po pala, no? Grabe ito. Oh, yan lang po ang update. Wala nang iba, no? So, grabe naman ito. Ay, grabe ito. Huwag na natin pong basahin yung nilalaman ito. Basta ang update lang po sa atin, 70 senatorial bets and 73 party list aspirants. So, ayan po ha. Actually, may na-approve nga silang 160. So, therefore, mangangalahati na itong party list na nag-submit ng COC nila. May kasi yung in-approve yata ng COMELEC na party list ay 160. So, malapit-lapit ng mga lahati. Kung lahat sila magpapile, okay. Now, pasok naman tayo dito, mga kababayan, no? Unahin po muna natin itong mga larawan na ito bago ko ipasok yung main topic natin. No? Pagbigyan nyo na to. O, ito po ha. Tignan nyo yan. Malapitan father and sons re-electionist. O, sino po ba itong mga ito? Ha? Si Oka Malapitan, congressman. Along Malapitan for mayor. Enteng Malapitan for councilor. Saan po ba tumatakbo itong mga malapitan na ito? Oh? Caloocan City. Ay, makakalaban to ni Trillanes. O, bakit ko pinapakita to? Mamaya. Pamilya. Ha? Pamilya. Oh, ito. Alam na alam nyo yan. It's all in the family. Pakyawan na sa Batangas. Luis Manzano for vice governor. For governor, yung nanay niya. Tapos, yung anak naman ni Vilma Santos kay Finance Secretary Recto, si Ryan Christian Recto for congressman. Baka meron pa dyan, mayor, councilor, pakyawan na, ayan na, di ba? Sige, pamilya. Ha? Ito namang isa, hindi ko naman kilala itong mga to, pero inaano lang natin. Sa ano naman, Nueva Ecija, si mga umali, for governor, vice governor, congresswoman, sige, pamilya, yan ang sinasabi natin. Isa pa, Revilla family sa Cavite, sige, pasok, ayan. Di po ba? Sila. Sabi nga nung sa Pilipinas Today,
Wala na bang iba? Kayo, pwede nyong sabihin, meron namang iba. Ang tanong, kung matatalo nila. Yan. Meron ba silang political machinery? Meron ba silang political influence na pwedeng tumalo sa mga pamilya na ito? Ika nga, who dare? Diba? Who dares? No? Natitibag sa mga yan. Kaya nyo bang tibagin? Ayan yan. Yan ang hamon sa mga gustong kumalaban sa mga pamilya-pamilya na ito sa bawat distrito o bayan. Kaya nga sabi nila, wala na bang iba? Pare-pareho naman. Governor, vice governor. Nasaan ang ano dyan, yung balance? You know the balance? Na paano? Pag nagkamali yung governor, may nagawang kabalbalan, graft and corruption, paano ko kontrahin ng vice governor? Paano niya i-report? Kung ang mayor ay magkakamag-anak down to the councilors, how? Diba? Magtatakpanan kasi what? Sabi nga nila, except for Jaime Marcos, blood is thicker than water. They will defend each other because masisira ang pangalan nila. O diba? So therefore, para hindi ako maano, ikaw nang tumakbo. Wala kasi akong tiwala sa iba. Para naman monopolyo natin. God, my God, I hate drugs. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinakahuli nito. Tiyak dito, mag-a-agree kayo sa akin. O pasok naman tayo sa mga nawala sa politika. Yung mga nakulong. Yung mga nagpahinga. O, ito yung pinakita ko sa inyong apat, pamilya yan. Dynasty. Dynasty. Nepotism. Okay? Yan po ang kalakalan ng isa sa ating mga pagpapile ng COC. Yan po kasi wala naman pinagbabawal sa Omnibus Code, Batasang Pambansa 881, sabi nga ni Elora. Wala, basta Pilipino ka, ganito ang edad mo, marunong kang magbasa at magsulat. Oo. Anong ibabasahin at isusulat? Hindi naman naka-specify. Kung hindi mo alam magbasa ng Tagalog, parang si Alice Go, o buyoy-buyoy pa, paputol-putol. Di ba? Maski na marunong ka ba magbasa ng Inchik? Oo, sige, pasok. Marunong ka magbasa ng Japanese language? Oo, pasok. Di ba? Miyu, kikita nyo yung punto ko? Ito pa, tignan nyo, ayan. Di ba? Sila. Party list naman, si Dilima sa kay mga kasamahan niya. Sinong bagong player? Wala. Kasi ito ang may mga political machinery. Ayan, yung Team Trapo. Alam nyo na kung sino yan. Yung tatlong bugok, na topic na natin yan. Wala. Eto pa, kilala nyo yan? Dating Kabataan Party list yan, nagpahinga lang. Tatakbo ngayon as Gabriela. So ano bago? Sila din. Sila na kumokontra sa mga pamilyang ito, pero sila rin. Kaya nga sabi ko sa inyo, if you cannot beat them, join them. Diba? Mga FU lang talaga. Eto pa, papakita pa natin. Ayan sama nyo na yan. The Villar families. Diba? Ito pa, isama nyo na. Si Aimee, si Tolentino. Diba? Dadagdagan pa natin. Ayan. Si Kiko at Bam Aquino, mga nagpahinga lang. May bago ba? Meron pa dyan, yung anak ni pambansang boksingero. Doon naman siya sa Jensan. Diba? Kilalang pangalan. Basta kilalang pangalan. Okay na yan. Nag-aabot din yan sa amin. Ano magagawa nila sa totoo lang? Makakapag ba sila ng batas ng tama? Makakapagpamumuno ba ng tama? Diba? Walay. Ito pa matindi. Pagbigyan naman daw. Ito matindi. Makapal talaga ang muka. Inom muna tayo, Elora. Diba? Ang sarap. Diba? Ang kapal ng apog.
Bigyan natin ng pagkakataon si Alice Go, gago. Nabigyan na ng pagkakataon niya, naging mayor nga eh. Oh, hindi pa naman daw siya nahahatulan. Wala pang kaso daw na ng korte. Puta, aantayin pa ba natin yan? Nang siopaw naman, tanga na lang talaga ang boboto dito. Tanga na talaga ang Comelec kung papayagan pa yung makatakbo. Kasi sabi nga nila, bubusisiin pa lahat ng mga COC kung nararapat o hindi. Pero itong gago na ito, itong PI na ito, makapal lang talaga ang mukha. O, yun ang sabi ni Senator Legarda. Demanda mo ako kung gusto mo. Pero, isama mo si Legarda. Kasi sabi niya, ang kapal. Oh my God! O, di ba? O, wag ako ang murahin ninyo. Murahin nyo si Senator Legarda dahil sinabi niya yan. Maski na siguro si Hentivero, si Jinggoy, si Speaker. Di ba? Tangina, ito ang pinakamalala. Kung yung mga pinakita mga ating mga pamilya, at least Pilipino, eto. Pero yung mga yon, wala rin. Nepotism, dynasty. Oh, mamaya dito masasaktan sila dito sa quote card ng Pilipinas Today, mga kababayan. Di ba? Pinakita ko lang sa inyo para malaman nyo kung gaano kasalaula, paano binababoy ng mga kapwa natin Pilipino ang pamamahala sa nasyonal or lokal man. Parang ginawang negosyo lang. Monopolyo. Walang fairness. Kung pwede nga dyan, dapat i-apply nyo yung sa DTI eh. Fair Trade Act eh. Di ba? Dapat may kompetisyon. Di ba? Para naman malaman namin kung ano talagang magandang serbisyo. Putik na yan. Nandiyan. Wala talaga. Bahala kayo. Dahil sa bagay, bayan nyo naman yan. Kayo ang mamimili. Huwag kayong manisi kung ang bayan ninyo ay puno ng korupsyon, walang pagbabago, may naiiwan, may pinapaboran. Bahala kayo dahil desisyon nyo yan. Di po ba? Ang hirap ng magganito. Pero ang gagawin na lang natin, babatikusin na lang natin sila. Di po ba? O now, papasok tayo dito. Sabi dito, tulad ng sabi natin sa LS kanina, sabi rin ng Pilipinas Today, meron ka ba ganitong qualification o requirements? Ano ba ang requirements para makapagpasa ng COC? O, sabi dyan, kailangan artista, kailangan vlogger, kailangan entrepreneur, kailangan may pawn shop. Bakit may pawn shop? Ibig sabihin po ng pawn shop, di ba ano bang meron laman ng pawn shop? Di ba? Mga antigo, mamahalin, may pera ka. Ayun po yan. Entrepreneur, negosyante, may mga kapit ka. Vlogger, ang dami po dyan. Artista, ay nako, ang dami. Tignan nyo na lang sa Senado. Di ba? Tama, mali. Next, mamaya natin puntahan yung last two code cards kasi masasaktan kayo. No? At saka si Ben Tulfo. Okay? Now, eto na, mga kababayan. Yung dati ninyong Pangulo, etong mga tumbabalentong sa pagdidesisyon, ganyan po ang laro ng Duterte. Hindi na ako tatakbo. Maya-maya sa dulo ng filing, substitute. O di kaya doon magpapile, o di ba diniloko lang kayo. Ano sabi dito sa GMA News? Duterte open to running for Davao City Mayor in election 2025. Ayan daw. Mukhang open siya pa sa pagtakbo ng mayor. Patayin na. Former President Duterte said on Saturday evening he will be willing to run for mayor of his hometown Davao City in the May 2025 elections. At a news conference in Davao City, may news conference pa ang matandang kupal. Duterte inquired from the media if the public opinion was in favor of him returning as mayor of Davao City that he have led for over 2 decades before. 2 decades ka nang namuno dyan sa Davao City. Naging presidente ka na, wala ka pa rin kasawaan na matanda ka talaga. When some members of the press replied in the affirmative, Duterte said, siya pa ang nagtanong sa opinion ng mga tao, nung nag-reply ang mga tao, mga press daw, oo. Ang sabi niya,
nagpasulsol. O ayun, ganun lang pala kadaling magdesisyon eh. Sulsul lang eh, no? Sige, mag-mayor tayo. Duterte said his son, incumbent Mayor Sebastian Bastay Duterte, should be the vice mayor. O ayan, no? Nag-iisip siya, open daw siyang tumakbong mayor. Talagang ayaw nilang bitawan ang Davao City. Kasi nga, ano mo na. Money, money, money. Must be many in the Philippines. Kawawang Pilipinas. Patuloy na nire-rape ng mga politiko. Patuloy na nire-rape ng mga buwayang politiko. Patuloy na ginagahasa ng mga walang kwentang politiko. Mangangako ng pagbabago, mangangako ng ganito, wala pa rin. Wala. Huh? Oh, eto. Sabi niya, the former president also appeared to have ruled out the possibility, kunwari lang ito of running for senator even as opinion polls indicated he was among the favorites to win Senate seats in the opening or in the upcoming year. Naniniwala kayo? Hindi pa nga siya nagpapail ng pagka-mayor Baka sa A8 papailan yan, senator. Kaya huwag kang maniwala dito sa matandang ito until na ginawa niya. Ito yung bukang bibig niya. Duterte cited his age and physical health. You think I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Yun. 79 na siya. Magkukulaps lang ako na yan. Mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Ayun naman pala. Ito ang katotohanan. Let's be realistic. You're 79 years old. What you gonna do when you become a mayor at that age? Diba? 79, live your life. You already served the Filipino people by becoming a president. The 16th president of the country. Napakataas na yun. Huwag ka nang gumaya kay Gloria kasi yun, sakim yun. Walang katapusan yun. Kailangan nilang kumita ng kumita. Pero ikaw, Digong, may punta ka dito bakit ka patatakbong mayor? Diba? Why not try the others? Ina naman. Di yata kayo naniniwala sa sharing is caring Diba? Mga ganid ang mga... ewan ko. Eto po, mga kababayan, panoorin nyo to. Ito yung isa sa mga tanong sa kanya. Diyan yata sa press con na yan, no? Eto po. To questions from media. Mayor, filing ngayon ng Certificate of Candidacy until Tuesday. Marami po nagtatanong kung anong plano po ninyo. Well, hindi tayo nakitindihan dyan. Akala ko ma-retired na ako. Did I not announce it several months ago? Ayan. Narinig nyo yung sagot niya? Akala ko ba, retired na ako? Did I already announce it several months ago? Pero makulit tong mga to, kaya siguro sinabi niya to. Ngayon ang tanong dyan, mga kababayan, gagawin niya ba yan? Diba? Alam nyo naman tong mga Duterte na ito. No? Nilalaro lang kayo niyan. Ito yung sabi niya, sige, mag-mayor tayo. Pero matagal niya nang sinabi, retired na ako sa politika. Tignan natin kung gagawin niya itong Tuesday sa A8. Tignan natin kung talagang totoo, may katotohanan yung sinasabi niya na hindi siya nambobola, hindi siya nagsisinungaling. Biruin mo, 79 ka na. No? Huwag kang gumaya kay Gloria. Anak ng puta. 79, gusto pa kumapit sa pwesto. Tingnan natin mga kababayan kung totoo yung sinasabi niya. Narinig ko yon. Napanood ko pa yon. Retired na ako, sabi niya. Ano gagawin ko dyan? Diba? Ito lang, basahin ko dito yung tama yung sinabi niya Sa ABS-CBN, basahin ko na lang dito. Hindi ko napakita sa inyo, He also claimed, kasi sinabi ni Pusit na yung tatlong Duterteng lalaki daw ay tatakbong senador. Kinontra siya din ng tatay niya. Ang sabi ng tatay niya, but Duterte denied this, saying that Sara was only joking. Joker yung Sara, Pusit na yan Anong gagawin namin sa Senado? Anong gagawin namin doon? He also claimed he is not inclined to return to politics, saying that he no longer has the political capital, nor the funds. Maniwala naman kayo. To re-enter the political arena after his term ended in 2022.
Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako, laos na ako, wala na ho akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin ay yabang lang. O, yun. Di ba? Ngayon ang tanong, he is open. Sinabi niya yun inuudyokan siya, nilalaro niya yung mga reporter Ngayon, tignan natin. Kung yung sinabi niya, ano ba talaga, open o hindi na? Close, open. Close, open. Ano ba talaga? Di ba? Digong, ano ka? Ngayon, may nakita nga po akong isang parang quote card lang Pag tatakbo daw mayor, ang tatay nila, ito namang yung kupal na mayor ng Davao ngayon na si Baste, ay tatakbo daw po ng senador. Ay na naman, patay tayo dyan. Kaya itong si Digong, antayin natin ng katotohanan sa A8, tingnan ninyo. Malalaman ninyo kung tagsisinungaling or totoo ang sinasabing hindi na siya tatakbo, retired na siya. Pag tumakbong mayor, therefore, mapapatunayan natin na sinungaling sila. Di ba? At also, naglalaro lang sila. Parang yung mga ibang vloggers dyan, nilalaro lang kayo. Kunwari, ganito laro natin doon kayo sa kabila, ako dito. Tingnan nyo kung saan mas maraming kwarta tayong makukuha. Di ba, Elora? Yung mga gago dyan, sige. Sa bagay, kailangan kumita ng vlogger. Kailangan hindi lang Starbucks. Di ba, Elora? Kailangan talaga makabili ng kondo, makabili ng bagong kotse. Yan, May mga mamahaling gadget, sige. Punta ako dito, kakausapin ko si, tatakbong mayor tatakbong senador baka gusto nyo akong gamitin, ganito lang, talagang ipopokus ko kayo sa aking vlog, ganun. Ganito po ang subscriber ko, di ba? Huwag kayong gumaya kay Tokis, walang pakialam yan. Puro topic lang yan. Puro pambabalahura lang yan. Hindi magaling na influencer yan si Tokis, wapakels. At least, hindi ko bininta ang prinsipyo ko. Hindi tulad nung iba. Tinanggap pa talaga. Planado It is a well-planned. Na nila, laro-laro nila. Ikaw, dito ka sa exit door 1. Ikaw sa exit door 2. Ako nang bala dito sa mga uto-uto. Parang hihipnotize ko lang yan. Magjo-joke-joke ako, ganyan. Tapos, pag malapit na ang filing, 1 or 2 weeks na lang, bumaliktad na kayo. Tatanggapin ko kayo. Kaya mag-alala, sikat naman ako, kilala ako, mabait ako. Malaanghel ang mukha ko, marami na akong natulungan. Hindi nila ako babatikusin. Ganun talaga yun. I already implanted this seed sa utak nila na mabait ako, tatanggapin nila kayo kasi mga uto-uto yan. Tulad ng mga botante. Mga uto-uto, Nabigyan lang ng t-shirt, nabigyan lang ng SESO o Jollibee, okay na, iboto nyo na. Ganon, ganon. Di ba? Yan si Tokis, wala yan. Huwag nyong anuhin yan, huwag nyong pakikinggan yan. Bopols yan, tanga-tanga yan bangag yan si Tokis, Ang pangit pa niyan, hindi tulad ko. Ang kinis ng kutis ko, di ba, Elora? Lagi akong fresh, yummy ako, yummy. Kaya dito lang kayo. Yung mga kukunin ko, maski na nasa kabilang kampo yan, bumaliktad na po, bumaliktad na. Bayaan nyo na, tanggapin nyo na lang. Sama-sama ulit tayo sa pagbabago, di ba? Yan ang gusto din ng Pangulo. Nek-nek ninyo, sa inyo na yan. Di ba naikwento lang, di ba? Miyo naisingit pa. Di ba Ate Maite? Naisingit ko pa. Ito, punta tayo dito. Baka magkakaroon ng T3. 3 T sa Senado. Kasi base sa mga survey, itong magkapatid na ito ay palaging nasa 1 and 2. Ang tinutukoy natin ay ang mga Tulfo brothers. May nauna na. Si Rapi, the grandstanding. Si Erwin, kasama sa alyansa ng Pangulo. At eto naman, yung matatanda sa tatlo, si Ben Tulfo,
nag-file na po ng COC for senator as independent. Oo. Ha? Di ba? Dati po, ang istorya niya, after po nung SONA, yung latest SONA ng Pangulo, kinausap na siya ng kampo ng Pangulo. Nagpa-unlock siya, gusto niya. Pero na-realize niya siguro, ay, yung kapatid kong si Erwin, nandun na mahahalata. Kaya ang ginawa niya, nag-back out siya, naging independyente. Pero may pag-asa to. 'Di ba? Marami ring follower ito Maraming naniniwala sa kanila na talagang ito matulungin ang mga tulpo. Ha? Pero may mga sablay din naman minsan. Di po ba? Maraming din ang may ayaw sa kanila. Pero sa akin lang projection, baka makapasok tong dalawang ito. Di T3. Ano gagawin nila sa Senado? Parang yung show lang nila dati, di ba? Mamaya may sasabihin naman diyan si Ben Tulfo, di ba? Ang sabi niya, media personality Ben Tulfo formally launched yesterday his senatorial bid by filing his COC. Yan. Tulfo, who will be running as independent candidate, yan. After working as a journalist and helping people for more than 2 decades, Tulfo said he decided to run for public office as he could be part of the solution. He could be part of the solution of the problems besetting the Filipino people. They keep coming back, yung mga problema. As we decided to be part of the solution, and that's the reason why we're here. There's gonna be change. Na parang narinig ko na rin, no? Ang nangyari, change is coming. There's a problem in our system. The problems of the people are not being solved. Hindi daw nasusolve yung problema. Pangulong Marcos, wala daw po pala kayong nasusolve. So therefore, sila daw ang gagawa, no? Sila ang gagawa niyan. Ano ba ang sabi? The dynasty na. Tulfo Dynasty Brothers. Eto po, sabi niya sa Global Daily Mirror. Yes, we're a dynasty in terms of helping people. Ang galing ng banat ni Ben Tulfo. Ito, no holds barred ito di ba? Yes, dynasty kami sa pagtulong sa mga tao. Kayo ba naniniwala? Ako, minsan naniniwala, minsan hindi. Kasi yung kapatid nilang si Rapi Tulfo grandstanding lang yun. In the media purse, we broke the record. The Tulfo brothers. We lorded para po silang mga Diyos sa pagtulong sa mga tao. Is that dynasty? No, it's not. We don't have any district. Running for Senate is a national office. You cannot have dynasty. It's not our fault. People are supposed to pick. Ayan ang matapang na sabi ni Ben Tulfo. Sa akin, may punto naman siya. Wala namang nire-representanteng distrito ang Senado, kundi buong mamamayang Pilipino, buong Pilipinas. At kung pipiliin nyo sila, kung mayorya pipiliin sila, wala tayong magagawa. Pero dapat, sa atin ngayon, maging matalino. Ano bang magagawa nitong Tulfo brothers na ito kung sakasikaling silang tatlo ay nasa Senado? Is it right? Or it's not right? Is it good or is it bad? Nakita nyo naman yung magkapatid na Cayetano, what they have done. Nakita nyo yung mag-inang Bilar. Nakita nyo yung magkapatid na Estrada, Ejercito. Eto pa, magiging tatlong Tulfo. The T3. Sa akin, ako, kampante ako kay Erwin Tulfo. Kay Rapi, wala, bokya Puro lang pagsigaw. Puro pagbatikos sa mga pulis, sa mga kung ano-anong hearing. Ano nang batas ang na-forward niya? Anong bills na? Ano na yung na-forward niya sa lamesa ng Pangulo? O baka naman itong tatlo na to, itong dalawa, na baka matulungan si Rapi Tulfo. Di po ba? Sa palagay nyo, nararapat ba silang tatlo doon? Nakita na natin yung mga magkakapatid. Mag-ina. Eto, papasok silang tatlo. Kung sakasakali lang yung dalawa itong si Ben at si Erwin.
Pwede pa si Erwin. Ewan ko lang kay Ben Tulfo. Pero sabi niya, people are supposed to pick. Nasa sa inyo po yan. Kayo po ang magpapasya. Di po ba? O, alis tayo dyan. Nasa sa inyo po yan. Ako hindi ko po i-recommend yan. Si Ben Tulfo. Nasa sa inyo kasi sabi niya, people are supposed to pick. So be it. Kayo ang pumili kung gusto nyo, iboto nyo o hindi. Okay? Now, ito, salamat dito sa isang social media personality, kinote card ng Pilipinas. Mark Jason, hindi ko po mabasa ang last name nyo, malabo ng mata ko. Yung sa background niyan, yun, lalaki. Yan yata yung diwata, yung may pares-pares. Ang sabi lang dito sa quote card na ito, ang hirap ng ganito. Pilipinas kong mahal. Mahal na mahal kita. Pero paano tayo uunlad kung ganito ang ihahalal ninyo? Sa palagay nyo, may punto si Mr. Mark Jason na sabihin yan? Sa akin, yes, may punto po siya. Tulad nung nangyari kay Robin. Kinandidato natin, ibinoto natin. Ano nangyari? Oh, wala. Walay. Yung ibang mga senador, yung ibang mga congressman, walay. Tapos uulit pa, dumami pa ngayon sila. Talagang naghahangad. Bakit? Kasi ang number one reason nila, gusto naming makatulong sa aming kapwa Pilipino by running for a legislative to become a politician. Narinig na rin ho namin yan sa ibang mga politiko ngayon nakaupo. Pero ano nangyari sa Pilipinas? Ganon pa rin. Kumbaga, slogan na lang yan. Pero iba po ang intensyon ninyo. To have a power. From that power, you can do anything. Di po ba? Kapit, mga kukuha ng mga koneksyon, at higit sa lahat, paparte sa kaban ng bayan. At sino ang kawawa? Si Juan Tamad at si Maria Makiling. Yan, ganun lang po yan. O, ito na ang pinakamasakit mga kababayan na katotohanan dito. Salamat naman po Mark Jason ha, ginamit po ng Pilipinas yan. Yan. Paano tayo unlad kung ganito ang ihahalal nyo? Pamilya, artista, vlogger, entrepreneur at may-ari ng pawn shop o kaya bangko. Pinagtatawanan tayo ng mga oligarch. Di ba? Yung mga oligarko ninyo, yung mga top 10 businesses man nyo dyan, yung mga inchik. Kasi, dadaloy ang pera ng mga inchik sa mga Manchurian candidate nila. May kakandidato pang ang spy. Baka marami pa sila dahil nga sa pera ng mga inchik. Di ba? O, tingnan nyo yung nangyari sa Taiwan. Ilan ang sinuportahan ng bansang China para hindi manalo yung hindi nila kakampi. Ano nangyari? Tinalo sila. O. Pero dyan, yan, hindi totoong magsisilbi ang mga yan. Maniwala kayo dyan. Anong batas ang may isip nila? Tulad ng 3 trapo, pinag-usapan natin sa LS natin. Si Go, si Bato, si Salvador. Ano yung mga plataforma programa nila? Ginagawa na ng Administrasyong Marcos yun. Ano pa? Ano pang bago? Talaga bang uunlad ang Pilipinas sa sinasabi ninyo? Wala. Uunlad lang ang mga pangkabuhayan ninyo. Ang mga koneksyon ninyo. Ang mga pera nyo sa mga offshore accounts ninyo. Ang mga lupa ninyo. Tama yung sabi ni Mike Abe. Tignan nyo yung kandidato na yan. O yung tao na yan na gustong manilbihan sa inyo. Dati walang-wala yan. Nung naupo na, ilan na ang rest house? Gaano nakalaki ang mansion niya? Ilan ang sasakyan niya? Ilan ang bangko niya? Ilan ang plantasyon niya? Ilang beses siyang mag-travel trip kasama ang mga pamilya niya? Saan na nag-aaral ang mga anak niya? Diba? Kasi paulit, ulit nyo lang niluluklok. Kung hindi man recycled, sila lang.
Dati, ano lang ang dinadrive niya? Jeepney. Analogy lang yan. Nung nailuklok niya, umasenso na, nagkakotse na. Nung tumagal-tagal na, ilan na ang kotse niya. Lumipat na sa bagong bahay, ilang ektarya ang lupa. Baka kasing laki pa nung kay Kibuloy. Ilan ang kabit. Saan nagtatravel ang pamilya? Gaano kalaki ang mga party? Pag nagbe-birthday ang anak, ang asawa. Saan nag-aaral ang mga anak? Baka sa ibang bansa pa. Saan galing ang pera? Sabi nga ni Mike Abe, if you are a public servant, hindi milyon ang sahod mo sa isang buwan. Maliit lang ang sahod mo. Di ba? Ano negosyo niyan? Legit ba ang negosyo niya? Saan galing ang pera niya? Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi nyo naiisip na ginagamit lang kayo, pangangakuan kayo, yay! Boto, boto! Ito po, 1,500. Ito po, mga pangkabuhayan program, pero wala naman. Di ba? Ginagamit lang kayo. Kaya nga ang daming gusto daw magsilbi sa taong bayan, pero ang totoo, ang gusto nilang pagsilbihan ay ang bulsa nila, ang pamilya nila, kamag-anak nila, mga pangsariling interes. Kaya nga ito po, masaktan na yung masaktan. Tama po yung sinasabi ni Mike Abe, naniniwala po ako dun. Di ba masakit na katotohanan, pero yung po ang totoo eh. Kaya nga di ba sabi nila, the truth will set you free, even though it will hurt. It's too painful. Biruin mo, ilan ang mansyon? Saan pa ang mansyon? Baka may bahay pa sa ibang bansa. Anong negosyo niyan? Nakapabilang na dito, may ganito, may ganyan. Dahil saan galing ang pondo niya? Saan galing ang pera niya? Paano siya nakapagtayo ng negosyo? Bakit heredero ba siya nung simulang-simula pa lang? May trust fund ba siyang bilyong-bilyong piso? Di ba? Hindi. Saan galing? Alam nyo na. Ayan, tingnan to. Huling quote card sa Pilipinas Today. Kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit edukado ang nagnanakaw sa bayan? Tama, mali. Di ba? Ginagamit ang edukasyon para sa maling pamamaraan. Yan, kayo ang magnilay-nilay kung totoo yung sinasabi ng quote card na yan. Kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit edukado ang nagnanakaw sa bayan? In general yan, ha? Hindi po yan sa specific na tao o pamilya lamang. Edukado ka, licensed nurse ka, nasaan ka? Nasa abroad. Nagpapakahirap ka. Pero yung mga politiko mo, hindi naman nag-graduate, nag-artista, nag-vlogging, hindi sa minamalit natin. Pero silang namumuno ng bayan. Di ba? Entrepreneur, may pawn shop. Ikaw may PhD ka, nasaan ka? Kung wala kang connection, nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka tatanggapin. Ganun po ang realidad eh. Mostly mga professionals tayo, nasaan tayo? Kasi gusto rin nating umasenso. Hindi lang yung mga politikong nagpapahirap sa atin, na ginagatasan tayo sa pamamagitan ng pagkuha ng pera ng taong bayan at yung ipangbabayad ng gobyerno sa mga inutang na ikukunin sa ating mga taxpayer. Di ba? Sino-sino lang ang nakatikim sa pizza pie? Sila-sila lang. Kasi sila-sila ang may power, sila ang may connection. Once you have the power, once you have the connection, there comes everything you can do. Pangungurakot, pagnanakaw, paggawa ng mali. Yung po yan. Kaya ito, katawa-tawa to. Siguro, lalong-lalo na sa 2028, baka mas marami pa ang magpapile. Di magpile na lang tayo lahat. Di ba? Nasa tamang edad naman tayo, Filipino citizen naman tayo, marunong tayong magbasa at magsulat kung anumang language, pwede na. Paglaruan natin ng Comelec kasi they have so much time in their hand. They keep accepting all these
application. So, para naman masabing nagtatrabaho ang COMELEC. O pagkatapos niyan, o banding na. Bakasyon na tayo ha. Mag-vacation tayo sa France, sa Switzerland, sa Europe, European trip tayo ha. Kung paano kayo nagkaroon ng ganung kalaking pera? Ha? Di ba ang sabi natin, pag public official ka, government employee, hindi naman ganung kalakihan ng sahod. How can you afford that? Di ba? O sa December, magja-Japan trip tayo ha. Kasi may cherry blossom eh. Really? O di kaya punta tayo sa US, sa New York, nag-i-snow na. Sa Colorado, mag-i-skiing tayo. 'Di ba? Tapos punta tayo ng California. Ang daming magagandang tourist spot diyan. 'Di ba? Punta tayo ng dun sa capital, sa Washington DC. Oo. Para naman nakita natin sino ang bagong presidente nila. Ganon eh. O saan gagaling ang pondo ninyo? Kung you are merely a public servant. 'Di ba? O, kaya kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit edukado ang nagnanakaw sa bayan? Ang tataas ng degree ninyo, license kayo, pero nagpapakahirap kayo. Pero itong mga bugok na mga ibang opisyal natin sa gobyerno, no? Simpleng tao lamang, pero ilan tumataginting bilyon ang yaman. Di ba? Pasensya naman yung mga tatamaan ha. Nakakabanas lang po mga kababayan. Tignan nyo tong mga to, yung pinakita ko nung simula. Pamilya, paulit-ulit, recycled lang ang mga nagpapile ng COC at ang gustong mamuno, makiparte sa pitsapay ng bayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.